bang Ama? Mula sa Espiritu ng katotohanan na itinala sa banal na aklat, umango tayo sa sulat ni San Pablo mula sa mga taga-Korinto. Sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto. Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito nang hindi pa kayo sumasampalataya. Kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakapagsasalita. Alam ninyo yan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sino mang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan. Sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikab-Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng kababalaghan, may pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Niyon. Ngunit isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Buhay bang Ama? Nang ganito ang kapwa mo sapagkat iniibig mo siya at udyok ng damdamin mong mahalin mo siya. Mula yan sa Espiritu. Nakatupad ka ba sa mabuting layunin ng Ama? Mula yan sa banal na Espiritu. Subalit nakita mo ba si Pedro nagalit ka? Kanino Espiritu yon? Yan ang bawang katotohanan, mga mahal. Kaya't ang patuloy na pag-aaral ay kailangan. Ang patuloy na matuto'y dapat. Ngunit ang patuloy na maging masama ay huwag. Buhay bang Ama? Sapagkat ng banal na Espiritu. Kaya mga mahal, kayo ba'y pumarito ng bukal sa puso nyo? Ang pagkatao nyo, siyang makababatid nito't ang Espiritong pinangungusap sa inyo. Subalit ang kapwa nyo'y di batid kung anong laman ng puso nyo. Yan ang Espiritong nakasusuri, nakalilirip ng laman ng puso, ng laman ng isip, ng laman ng damdamin at kalooban. Kaloob-loob ang bahagi ng katawan mo ay nasusuri nito sapagkat iyan ang banal na Espiritu. Subalit ang isang Espiritu, hindi nakasusuri ng loob na. Inis na inis ako. Kanino Espiritu yan? Hindi yan sa Ama yan. Hindi yan sa banal na Espiritu. Kaya't ikaw na naiinis at inis na inis, mapasigla ko sa pananampalataya niya. Kanino Espiritu ito? Ito ang mabuting Espiritu na pumasanggap bang ito ng lahat ng tao? Hindi, sapagkat may dahilan. Bakit ba hindi mo kayang tanggapin ang magpakabuti? Dahil ba hindi mo pa kayang isuko ang sarili mo? Dahil ba marami ka pang sinasaalang-alang na kapwa mo? Dahil ba hindi mo alam ang patutunguhan mo? Huwag. Sapagkat kung susuko mo sarili mo, lahat ng sinasaalang-alang mong kapwa mo na minamahal mo at alam mo na kapag binigay mo ang buhay mo sa Ama, lalong makikita nila kung paano ka lilingapin at kung paano sila mamahalin. Buhay bang Ama? Kaya't ang isang tao'y matatakot lamang sumunod at tumalima sa kalooban ng Ama kung di pa niya sigurado at hindi pa siya kilala. Subalit ang nakakakilala sa kanya ay nakasusuko at naibibigay ang sarili sapagkat alam niyang ang magagawa ng kapwa niya, higit niyang magagawa. Kaya, naganap ba ito sa buhay mo? Ang mabuting Espiritu ang
iyo. Kaya patuloy mong gawin at patuloy mong makikita kung paanong Diyos mo'y maghari sa buhay mo. Mga mahal, nang ikaw ba'y nakasilip sa iyong sisidlan ay wala na? Ngunit magtiwala ka sa magagawa ko. Buhay ba nga ma? Pawang katotohanan ng saki tinuturan? Isa ka bang may karunungan at wala nang pinangingibabaw kundi ang karunungan mo? Salita, kundi natutunan mo lamang ang banal na salita, ngunit wala sa iyo ang banal na gawa. Buhay ba nga ma? Kaya mga mahal, katotohanan ng aking tinuturan, ang lahat ay kayang baguhin, tulad ng panahon, kayang baguhin ng Ama. Isinaalang-alang mo na ba sa kanyang isip at damdamin? Espiritu, ang may pandinig ay nakarinig. Ngayon, mga mahal ko, makakabanal na Espiritu suma sa iyo. Pagpalain kayo. Nagkaramen. At hindi lamang ang mga lingkod na nangangaral, nadadamayan mo ang kapwa mo sa pamamagitan ng kakayahang nasa sayo, ng karunungan nasa sayo. Saan siya? Tuwang-tuwa pa siya kapag inis na inis ka. Nag-iinit ang dugo mo sa kanya. Tao, marunong kang makitungo, marunong kang mahiya sa kapwa mo, pinagmamalasakitan basa ang banal na salitang ito. Ngunit sa puso, nagkaramanayahan. Kaya, tubong matibay, nagsasangat, nagbubunga. Subalit, kapag itong binhing ito ay tumapon sa isang buhanginan, damuhan at batuhan, matitib ng abang dakila. Pagpalain kayo. Buhay ba nga ma? Kaya kailangan sulong, mga mahal ko. Halimbawa, hinasik ang buto. Mas malaki ang paglago ng damo. Mas umunlad ang damo. Hindi kaya mainis ang binhi mo? Kaya anong dapat gawin? Dapat linisin ang palibot ng tumubong binhi sa'yo upang huwag manaig ng damo. Huwag madaig ng damo, kundi ang manaig itong binhing inasikat tinubo. Kaya, paanong tutubo sa isip ng taong magulo? Marumi ang banal na sumakit. Kapag nais mong magsumikap ukol sa kabutihan, ang mabuting binhing hinasik sa'yo ng Ama, patuloy na lalago, lalawak, at patuloy ang pamumunga. Sinong nakinabang? Hindi si Juan, si Pedro lamang. Maging ikaw na pinagkukuhanan ng bunga, higit kang nasisiyahan at nagagalak, sapagkat kung papaano sila'y nakalasap ng iyong bunga, ikaw mismong pinagmulan ang higit na may kasiya siyang pandama. Gayon ang na mapagbunga ang mabuting binhi na hinasik sa inyo. Ang mga banal na salitang nagpapatibay sa inyong diwa na huwag kang magalit, huwag kang mainis, huwag kang mainggit, huwag kang magselo ka. Maging kang kontentuhan ang iyong nadarama. May kalusunawa sa mabuti, hindi sa masama, upang patuloy na buhayin kayo. Kueka, kaya naman ang salita, huwag yung nagsasalita. Buha nga ma! Kaya hindi niya sasabing, sa akin ka lang makinig. Kanino ang kasakiman?
sa makatwid. Kung ganun ang ugali mo, hindi Abraham. Buhay ba nga ma? Katotohanan ng saki tinuturan, ang banal na salita ay di naman kailangang pagsunugan ng kilat. Hindi kailangang gugulan ng puhunan. Hindi kailangang magtibay ka sa iyong karunungan, kundi magtibay ka sa pananalig mo sa Ama at tanggapin mo ang banal na Espiritu niya. Yaon ay sapat na upang matutunan mong siya'y Diyos na pinagmumula ng kalahat-lahatang mabuti at kaya kanyang baguhin, ika'y maging mabuti. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Masaya po ba ang buhay? Yan ang buhay, dapat maging masaya. Tama ba, Lovely? Yan, si Lovely. Tamang-tama ang kanyang pangalan, Lovely. Mapagmahal ka ba, Lovely? Malambing si Lovely, kaya malambing ang boses niya. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, totoo yan. Kahit ang karamdaman, palagay mo nasa katawan mo, ngunit masaya ka at maligaya. Para kang walang sakit. Tingnan mo si Lovely. Ngunit, kahit gaano ka kasigla at wala kang sakit na tinatawag, pag lagi kang malulungkutin, lagi kang galit, may sakit ka. Dapat kang pagamot. Kaya ang sabi nga ng Kristo, hindi ang mga may kalusugan at malalakas ang aking gagamutin, ang kailangang gamutin. Sino? Yung mga may sakit. Maraming may sakit sa isip. Anong sakit? Galit, hinanakit, pagdaramdam, sinisiksik dito, pumapasok dito, kaya nabubuhay sa katawan niya. Maaaring ito'y patayin. Nandito pa lang siya, patayin mo na, wag mo nang papasukin dito. Alam nyo ba gayon, mga mahal ko? Nandito pa lamang siya, wag mo nang pahintulutang makapasok dito. Bumaba pa dito. Tama na dito. Dito pa lang patayin mo na siya at wag mo siyang pababayang pumasok pa dito. Sapagkat kapag nakapasok siya dito, mahihirapan ka na. Buhay ba nga ma? At yan ang pawang katotohanan, bago pumasok dito, dito muna siya nagmula. Sino ang nakagawa ng nag-igib na hindi pumasok sa isip niyang iigib siya? Sinong naglaba, ang naglaba agad pagdaka na hindi pumasok sa isip niyang maglalaba siya? Lahat dito nagmumula, kaya kapag pinapasok niyang masama, kayo na ang may sala. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, lahat ay kayang hadlangan ng Ama. At ang pinakamabuting gustong mangyari niya, tao, turuan mo ang sarili mo. Yamang itinuturo ko sa iyong mabuti, tanggapin mo to pa rin. Akong manghahawakan sa buhay mo. Pagpalain kayo. Buhay nga ba nga ma? Mga minamahal ko, kung minsan kaya ka lang hindi kayang paniwalaan ng kapwa mo, kung hindi niya lang kayang ipatalo yung kaalaman niya. Batid niya man na yung kakayahan niya ay mas malaki ang kakayahan ng kapwa mo o kapwa niya. Ngunit sa kataasan ng pride, hindi niya kayang ibabayaon. At itong nagaganap sa maraming tao. Sa larangan ng kabanalan, sa larangan ng Espiritong Banal, hindi pwede ang pride chicken. Hindi maaari ang kataasan at kalayabangan at kapalaluan. Sapagkat sa larangan ng kabanalang pagtupad at paggawa, hindi pang tao yan, pang banal na Espiritu. Kaya dito napapatotohanan ng banal na Espiritu ay sumasa tao. Hindi siya natatakot maabusan, maagawan, sapagkat alam niya, laging umaagos ang daloy ng tubig at hindi matitigangan ang pagsibol ng iyan na mula sa ilalim, sapagkat Ama ang katotohanan na nagbibigay daloy kanino man. Buhay ba nga ma? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Takot ka bang maubusan ng kaibigan, ng buhay,
ng kabuhayan. Masakim ka, kasakiman yan. Subalit hindi ka ba natatapos sa pag-iisip mo na mabuti? Sa Diyos Ama yan. At ang bawat araw mo ba, inaasahan mong hindi ka pababayaan? Banal na Espiritu yan. Kaya't manahan ka at patuloy mong gawin ito. Nasa sayo ang kabutihan ng Ama na dapat mong tuparin upang makita mo kung sino siya at ano siya na gumagabay sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. Nagkaramanayakan na. Nagkaramanayakan na. Nagkaramanayakan na. Yan ang banal na Espiritu. Dumadaloy sa tao na di nakikitang pumapasok kahit kanino. Sapagkat walang butot laman. Tulad ng hangin na nagdaraan, ngunit di mo mahawakan man lamang. Muli sumainyo ang kapayapaan. Mga mahal ko, may bukas pa. Lagi niyong tatandaan, may bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang iyong kawalan. Manalig, umasa ka, may bukas pa naghihintay. Ang Ama ay nakahandang magbigay sa iyo ng lakas, pagtitibay, tuwirang siya ang pagmumulan ng ligaya mo at ng iyong katiwasaya. Kaya mag-aral ka sa Kanya kabanalan, tutulungan kang mainam at di mapapahamak. Ibibigay niyang lubusan ang marapat at sa'yo'y dapat upang matupad ang bawat araw mo'y may ganap. Kaya manalig ka, umasa sa Kanya. Siya'y Ama ng mabuti sa inyong lahat. Kailanman di matitigang mga biyaya niya, pagpapalang karunungan man, maging lahat ng mga bagay. Mga mahal, bakit ka nga ba mag-iisip? Bakit ka magkakatakot? Bakit ka mag-aalala? Bakit ka magagalit? Bakit ka magdaramdam? Bakit ka maghihinanakit sa iyong buhay na iyan? Gumising kayo. May bukas pa. Manalig ka. May pag-asa. Binubuhay niyang pag-asa sa mga tapat na anak niya. Binubuhay niyang ligaya sa mga nakadarama sa Kanya. Binubuhay niyang liwanag na tanglaw niyang walang kamatayan sa mga taong nagnanasa, na siya ay manahan at panahanin ang katawan nila. Tunay na sinasabi ko nga sa inyo, walang ibang kaligayahan sa buhay ng tao. Walang ibang kasiyahan, kalakasan at kalusugan maliban ang Diyos Ama, pinagmula ng buhay. Halina kayo. Huwag mabagabag, mabahala, mag-alala, magulumihanan, matakot, malito. Buhay ang Diyos. Buhay na buhay. Espiritong banal, kapiling nyo araw-araw.
maging sa buong magdamag. Kayo'y binabantayan, pinapatnubayan, kinakalinga, minamahal, tinatanglawan, tuturuan ng marapat sa inyong buhay. Huwag lamang kayong lilimot kailanpaman. Patuloy niyong apuhapin ang kanyang aral at inyong kakamtan. Patuloy kayong makipag-asa, makipagbigay karunungan sa kanya. Sapagkat kung nakiisa kayo at kaisa kayo ng Espiritu Santo, walang hindi kayo matututunan sa larangan ng kabutihan. Yamang anak kanya, manalig ka sa tuwina, kahit pikit ang iyong mga mata, walang nakikita. Kung ang isip mo ay bukas, may unawa, may pangunawa, mawawawaan mo ang nasa ng Ama sa buhay mo. Kaya gigising ka, mananalig ka sa Kanya. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Masarap po bang tumawag sa Kanya? Masarap po bang manikluhod sa Kanya? Masarap po bang manambitan sa Kanya? Masarap po bang damhin siya? Masarap po bang kapiling siya? Walang kasing sarap. Subukan mo. Huwag kang hihiwalay sa Kanya. Sa tuwin ay asahan mo, may liwanag kinabukasan. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Magbibigay. Alam kong may, huwag tatakbo sa gitna, baka makadapa kayo dyan. Magagawa. Dyan lang kayo, di ko kayo bibigyan. Ang Ama, baka at winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Oh, managana kayo. Baba. Oh, ayan. Oh, oh, dali. Walang tulakan. Baka kayo'y madapa. Sige lang. Oh, walang tulakan ha. Walang tulakan. Bigayan lang. Buhay po ba ang Diyos? Ayun, si Divino.
Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Buhay na buhay ang biyaya ng Diyos. Di po ba araw-araw may tumutubong halaman? Araw-araw may nabubuhay na mga hayop? Araw-araw may sikat ang araw? Kahit kulimlim, masingkad, umaaraw pa rin, di po ba? Hindi po ba? Padatal-datal din ang... Di po ba? Padatal-datal din ang bituin? Ano po? Kung minsan ay laganap, kung minsan ay iilan. O di po ba? Ganun lang ang buhay. Tatandaan po ninyo, kung minsan nagiging maningning ang buhay, kung minsan ay kulimlim ang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, ang laging umaasa sa Panginoon, nagdidilim po ba ang buhay? Dumidilim po ba ang buhay? Hindi po, sapagkat binibigay niya ang liwanag ng... Kaya, kanino aasa? Kanino dudulog? Kanino mananalig? Sa Diyos na buhay, na buhay. O ayan, mamulaklak kayo. O ayan, mamulaklak na kayo. Mamulaklak kayo. Mamulaklak kayo. Ay, kala ko naglaho na si Pacquiao. Kumusta ka na, anak? Ay, buhay na buhay ang Diyos. Ay, buhay na buhay ang Diyos. Ayun niyo po. Tingnan nyo nga po, pag marami ang bunga ng ilang-ilang nila at Tiyampagitay, marami rin kayong natatanggap. O, ayan, mamulaklak na ang kabuhayan ninyo. O, ayan, o, ayan. Naku, kasarap mamulaklak. Ano po? Yan, Caps, lagay mo yan sa palay mo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Hindi po ba, sabi nga sa banal na aklat, kung magiging isang katulad lamang ng butil ng mustasa ang iyong pananampalataya, umiling ka. At di nag-aalinlangan ka, ipagkakaloob ng Ama. Sapagkat kahit itong puno na ito, bunutin mo, yun po ang ibig sabihin, bubunutin mo ba't lilipad ka sa kabilang bundo? Hindi po. Sa pananampalataya mo, walang imposible sa Diyos. Sa pananalig mo'y walang imposible sa Kanya. Huwag mo lamang gawin ang para kang alon sa dagat na indayog ng indayog na hindi alam kung saan papadpad. Pagdating sa dalampasigan, sumambulat na lahat. Yan ang pananampalatayang balisawsaw. Hindi nagtitiwalang lubos. Kaya't kahit dulog ng dulog, hiling ng hiling, dasal ng dasal, wala pa rin. Kasi hiniling niya ngayon, pinag-alinlanganan niya mamaya, paano niya itong tatanggapin at kakamtan? Kailangan hindi mo pa nahahawakan, pinanaligan mo ng hawak mo na yan. Buhay ba nga Ama? Mga minamahal, pagpalain kayo sa pangalan ng Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, dakilang Ama. Sabihin niyo nga po, buhay na buhay ka, patnubay mo'y sa amin, sa iyo ay iyalay, nagtitiwalang lubos, na ikaw ang sandigan, na di matitibag, magpakailanman. Buhay namin sa iyo, ganap nilalagak, huwag mong pabayaan,
habang mabubuhay. Ligaya ay kamting, liwanag ay manahan, pagpapala ng lahat ng kabutihan, sa iyong idatal. Kaginhawahan, ang siyang aming tamuhin, at ang hirap ay iyon ang iparang. Dusa't hilahil, sa iyo'y alisin, kami makatighaw, ligaya'y tamuhin. Sapagkat ikaw lamang, ang Diyos na kataas-taasan, na makapagdudulot kaninuman ng imposible sa nilalang, na maaring gawin mong posible bawat araw ng aming kalayaan sa aming makamtan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tayo na sa Antipolo. Alam niyo po, kung kayo'y tumanggap ng bendisyon at tinanggap niyo na sa Ama, para kayo maging mabilis nang makauwi. At tayo batulog na. Pwede na.